kaya nagtataka ang lahat kung anong klaseng halimaw mula sa Yellow Dragon Mountain ang naroon, ngunit biro lang pala yun ng kanilang kapitan. Patuloy na nakaupo si Jinhong, malalim ang iniisip. Sa mga oras na ito, handa nang sirain ng Rice Valley Army ang ating bayani, ngunit halatang hindi sila nagtagumpay. Mahusay na umiwas ang pangunahing tauhan at tinanggal ang mga hadlang sa kanyang daan. Ang binata ay nagpatuloy ng walang kahirap-hirap, kahit gaano karami ang tao, hindi napigilan ang kanyang lakas. Patuloy niyang binuksan ang kanyang daan na parang wala nang makakapigil sa kanya. Sa bawat hakbang, papalapit siya ng papalapit sa kanyang layunin. Sumisigaw ang mga tao sa sakit at kawalan ng lakas. Walang makapagpigil sa kanyang galit. Ang itim ang buhok na binata ay nag-iwan lamang ng mga wasak na bagay at mga taong lupaypay. Hindi niya pinatay ang sinuman, pinatulog lang niya ang mga ito, kaya't ang mga nakahandusay sa lupa ay umuungol sa sakit. Samantala, ang mga lalaki sa tabi ng piitan ay walang ideya kung ano ang paparating. Takot silang iwan ng piitan ngunit sumunod sila sa mga utos ng kapitan. Nang umalis sila, pumasok ang mga estranghero sa piitan. Lumapit sila kay Wuak, na halatang pagod na at hindi na niya halos makilala ang sarili. Para silang mga mandaragit na nakahuli ng mahinang tupa. Pinagtawanan nila si Wuak dahil sa kanyang nakakaawang anyo. Sinabi ng isa sa kanila na parang patay na siya. Tumitig lang si Wuak sa kanyang katawan sa katahimikan. Ngunit bigla, kinuha ng isa sa mga magnanakaw ang isang matalim na armas upang tiyaking patay na si Wuak. Samantala, patuloy na naglalakad si Kang Rayang. Nang makarating siya sa tamang lugar, tumigil siya. Humahampas sa hangin ang kanyang mahabang buhok. Sinabi niyang walang saysay ang labanan. Kung susubukan nilang labanan siya, marami ang masasaktan. Kung gusto nilang magkaayos, kailangan nilang dalhin si Wuak o tawagin ang ginang ng Rice Valley. Hindi siya sineryoso ng kanyang mga kaaway. Nagulat sila nang makita na isang binata lamang ang lumalaban sa kanila. Akala nila, isang buong hukbo ang umatake sa kanila. Ngunit nang mapagtanto nila na ang binata ay hindi pangkaraniwan, nagplano silang baliin ang kanyang mga braso at paa at itapon sa mga baboy. Labis na nabigo ang pangunahing tauhan na hindi tinanggap ng kanyang mga kaaway ang alok niyang maayos na solusyon. Maya-maya, tumalon ang ilang mga tao mula sa mga puno at mabilis na napalibutan siya. Wala siyang mapag-urungan. Tumigil siya, napabuntong hininga sa pagkadismaya. Bigla ang umatake ang lahat ng mga kaaway ng sabay-sabay. Ngunit hindi nag-alala ang binata. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Gumamit siya ng Heavenly Destruction, isang malakas na kidlat. Sa kabila ng pag-atake ng daan-daang kalaban, hindi siya natakot. Ang isang malakas na pagsabog ay nagpaalog sa buong paligid. Lahat ng bagay sa paligid ay nagulat sa liwanag ng kanyang kapangyarihan. Ang mga kaaway na halos mahuli siya ay napaatras. Pagkatapos ng ilang minuto, natakpan ng kakaibang fog ang buong Rice Valley. Ang Rice Valley Estate ay nayanig. Ang mga tao ay natakot. Ang ginang sa mansyon ay tumingin sa nanginginig na chandelier at naisip, ito na ba ang katapusan ng mundo? Samantala, si Jinhong ay nanatiling nakaupo sa isang silid, nag-iisa, at napansin din ang kakaibang ingay. Naalala niya ang mga salitang binitiwan ng mga lalaki na isang halimaw mula sa Yellow Dragon Mountain ang dumating doon. Mukhang nawawala na ang kumpiyansa ng mga kaaway ng ating bayani. Hindi nila maintindihan kung paanong isang batang lalaki ang nakapagtiis ng ganitong klaseng hamon. Sa tindi ng pagkagulat, bumagsak ang isa sa mga traidor sa katawan ni Wuak na halos wala ng lakas. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang buhay pa si Wuak. Bigla niyang hinawakan ng kamay ng traidor. Siyempre, hindi inaasahan ng traidor ang ganitong pangyayari kaya't labis siyang natakot. Ang sugatan at lupaypay na si Wuak ay biglang nagbalik tanaw. Naalala niya ang sinabi ni Juchun na pumasok ito sa Rice Valley dahil lamang sa kagustuhang pumatay. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa traidor. Sa isang iglap, tila nawala ng kontrol ang traidor at nagsimulang pagsasaksakin si Wuak habang isinusumpa ito at sinasabing dapat na itong mamatay. Nang medyo kumalma ang kanyang mga nerbiyos, bumagsak siya sa lupa ngunit agad ding tumayo. Ang traidor ay nanginginig habang ang kanyang mga tauhan ay nagtaka kung tapos na ba ang lahat. Hindi siya sumagot, ngunit gumawa ng kakaibang tunog na hindi maintindihan. Sa isang segundo, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago, at ang kanyang mga tauhan ay nabalot ng takot. Sa harap nila, hindi na isang tao ang nakikita nila kundi isang nilalang na sumisigaw ng malakas. Ang dati niyang itim na buhok ay naging puti, at ang kanyang katawan ay parang natuyo.
Bumagsak siya sa lupa na may nakatatakot na ekspresyon sa mukha. Nakapanlulumong eksena ang nasaksihan ng kanyang mga tauhan at sila'y nayanig. Nang itaas nila ang kanilang tingin, nakita nilang nakawala sa mga kadena ang kanilang kaaway. Tumayo si Wuak na parang may usok na nagmumula sa kanya. Inireklamo niya na ang lakas ng mga traidor ay sobrang nakakahiya ngunit kailangan niyang bawiin ang kanyang lakas sa anumang paraan. Maya-maya, nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Bumagsak ang mga bato at lumipad pababa. Pinagmamasdan ito ng mga tao na may halong takot at pagtataka. Hindi nila maintindihan kung ano ang dahilan ng ganitong pangyayari. Ang lupa ay nagbago ng anyo, nagiging magaspang dahil sa mga pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, isang silweta ang makikita, walang iba kundi si Kang Rayang. Hindi maipaliwanag ng isang lalaki kung paano nagawa ng binata ang ganitong kalaking pinsala. Nakatayo ang bayani sa gitna ng wasak na lugar na siya mismo ang may gawa. Napapalibutan siya ng alikabok, habang ang mga tao sa paligid ay nakahandusay at umuungol. Sa kabila ng lahat, buhay pa sila. Tahimik na nakatayo ang binata, naghihintay. Hindi ba ito sapat para ipatawag sila dito? Tanong niya sa sarili. Kailangan ko bang sirain ang buong lambak para lang mapansin nila? Nang makita niyang walang lumalapit, siya na mismo ang naglakad papunta sa kanila. Samantala, papunta si Jinhong upang makipagkita sa bayani. Mukha siyang nag-iisa sa kanyang sariling mundo. Biglang may dumaan sa kanya nang mabilis na nagdulot ng malakas na hangin at itinaas ang kanyang balabal. Maya-maya, mas maraming tao ang dumaan sa tabi niya, lahat ay nagmamadaling gampanan ang kanilang misyon. Dahil sa kanilang determinasyon, nahirapan silang harapin ang binata na nakaharang sa daan. Ngunit tila wala itong pakialam, tahimik niyang pinanood ang hukbo ng mga mandirigma na lumiko sa kanto. Pagkatapos, biglang may nangyari sa likod ng bato, isang malakas na pagsabog ang sumabog. Ang bato ay nabiyak sa maliliit na piraso na tumilapon sa iba't ibang direksyon. Sumabog ito mismo sa harap ni Jinhong na nakatayo at nakamasid. Dahil sa pagbagsak ng bato, isang makapal na alikabok ang kumalat sa paligid. Bigla, napansin ng batang lalaki ang isang bagay na gumagalaw sa gitna ng ulap ng alikabok. Isang silweta ang unti-unting lumalapit sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, mula sa alikabok, lumitaw ang ating bayani, si Kang Rayong. Napahinto si Jinhong, labis na nagulat nang makita ang matagal ng kaaway na nasa harapan niya. Gayun din, hindi inaasahan ni Jinhong na makikita niya ito ng ganoon kabigla. Ang batang lalaki na may maitim na buhok ay nagulat nang mapagtanto niyang naroon pala ang kanyang kaaway sa buong panahong yun. Agad na naging seryoso ang binata. Samantala, sa ari-arian ng ginang ng Rice Valley, bumukas ang isang pinto at pumasok si Ubak, puno ng dugo ang kanyang katawan. Nang makita siya ng ginang, napamura ito, at maging ang mga tauhan nito ay nagulat sa kanyang pagdating. Talagang marunong si Ubak magbigay ng sorpresa. Nginitian niya ang ginang at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Sa kabilang banda, nagtagpo ang mga mata ng ating bayani at ng kanyang kaaway. Tahimik silang nagtitigan sa loob ng ilang segundo hanggang sa tanungin ng batang may maitim na buhok kung talagang dumating ang ating bayani para sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ng ating bayani kung ano ang ibig niyang sabihin. Inakala ni Jinhong na naroon ang ating bayani upang labanan siya. Subalit na natiling tahimik ang batang lalaki, nakatitig lamang. Sa totoo lang, walang dahilan para labanan siya kung wala naman siyang ginagawang masama. Gayunpaman, unti-unting nagsimulang maglaro ang pinakamasasamang hinala sa isip ni Jinhong. Inisip niyang maaaring isa ang ating bayani sa mga dumukot sa kanyang kaibigan. Ang ideya lamang nito ay nagdulot ng matinding galit at puot sa kanyang puso. Ngunit tila hindi man lang naiintindihan ng ating bayani kung ano ang pinag-uusapan. Ilang segundo pa, inilabas na ni Jinhong ang kanyang espada. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng ating bayani, ngunit kung gusto nitong lumaban, handa siya. Si Kang Rayong naman ay tahimik lamang na nakamasid, tila lamambat ng kaunti ang tingin habang nauunawaan niyang wala talagang magandang balak ang binata. Ngunit ang tingin ng kanyang kaaway ay puno ng galit at pagkamuhi. Sa isang malalim na buntong hininga, nagpa siya ang ating bayani na huwag muna siyang labanan. Marami pa siyang kailangang gawin na mas mahalaga. Muling bumalat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit biglang nagkaroon ng kakaibang kutob sa kanilang mga dibdib. Pareho nilang naramdaman ito. Sa isang iglap, may narinig silang kaguluhan sa kanilang likuran. Agad na naghanda ang ating bayani na pagtanto niyang dumating na ang mga kaaway.
Gayon din si Jin Hong, handa na rin sa laban. Isang sandali lang at may mga hindi kilalang tao ang umatake sa kanila, itinutok ang kanilang mga armas sa direksyon nila. Ngunit wala ni isa sa mga atake ang tumama sa dalawang binata. Sa halip, tumama lamang ang mga kadena sa lupa at mga puno sa likuran nila, bago agad na binawi ng mga kaaway ang kanilang mga armas. Tumayo sa harapan nila ang maraming kaaway na may dalang mga kadena. Tahimik lamang na pinanood ng dalawang binata ang kilos ng mga ito. Napagtanto agad ng mga kaaway na hindi basta-basta ang kanilang hinaharap. Ngunit napansin ng kanilang kapitan na dalawa ang kalaban, sa halip na isa lamang. May nagsabi sa karamihan na ang binatang may espada ay personal na kinuha ng ginang. Tahimik lang na nakikinig ang dalawang binata sa mga usapan. Hindi maintindihan ng kapitan kung bakit hindi man lang lumalaban ang dalawang ito. Sa huli, nagdesisyon siya, inusisa ang mga tauhan kung paano sila dapat kumilos. Sa walang pag-aalinlangan, iniutos ng kapitan na hulihin silang dalawa ng buhay. Ang ating bayani, na puno ng inis, ay nagsabing nakakatuwang may pagkakaibigan daw sa lugar na iyon. Ang binata at ang batang lalaki naman ay agad na nagpahayag na hindi sila magkaibigan. Pagkatapos ng utos ng kapitan, agad na sumugod ang kanyang mga tauhan, iwinawasiwas ang kanilang mga armas. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nakahandusay na ang lahat ng kaaway ng ating bayani, walang malay sa lupa. Samantala, unti-unting naglaho sa ulap ng alikabok ang binata. Tahimik na pinagmasdan siya ni Jin Hong, nag-iisip tungkol sa nangyari. Sa parehong oras, bumalik si Ubok sa ari-arian ng ginang. Gulat na gulat ito, malawak ang mga mata sa nakita. Ang reaksyong ito ay tila nagbigay ng kaginhawaan kay Ubok. Tila nasisiyahan siya na makita ang ginang na nauutal at nauubusan ng salita. Hindi maintindihan ng babae kung saan nagmula si Ubok at bakit ganito siya kadurog at mukhang kahindik-hindik. Ipinaliwanag ng lalaki kung ano ang nangyari at tinanong siya kung hindi ba't iniutos niyang dalhin ang ulo nito. Labis na nagulat ang babae sa narinig. Agad siyang nagalit sa kanyang tauhan na aniya'y gumawa ng sariling kwento. Ngunit mabilis na pinaalala ni Ubok na siya mismo ang nagbigay ng pahintulot na gawin ang nais nito. Totoo, inamin ng babae na binanggit niya ito, ngunit mukhang samobra ang tauhan sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, nangyari na ang nangyari. Tumawa si Ubok, tila aliw sa kalokohang nangyari, at sinabing kung ito'y isang simpleng hindi pagkakaintindihan, dapat tapusin na nila ito. Ngunit nagdemand pa rin ang lalaki ng paghingi ng tawad mula kay Ubok. Dahan-daang lumapit si Ubok at unti-unting napuno ng galit ang kanyang mukha. Kung siya lang ang nasangkot, sapat na sana ang isang paumanhin. Ngunit nang malaman niyang pinagbantaan ang kanyang pamilya, hindi niya maaaring palampasin ito. Nagulat ang babae nang marinig ito. Hindi niya akalain na masangkot pati ang pamilya ni Ubok. Malamig na nagtanong ang lalaki kung ano ang gusto niyang mangyari. Ilang segundo lang, sinabi ni Ubok na magbayad siya gamit ang sariling kamay, isang bagay na magpapaalala sa kanya sa pagkakamaling nagawa. Nang marinig ito, tila natauhan ng babae. Hindi niya akalaing umabot sa ganitong sitwasyon. Nagmakaawa siya na itigil na ang nangyayari. Subalit nang tumingin ang lalaking may bigete sa paligid, huli na ang lahat. Bigla na lamang sumugod si Ubok, puno ng puot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. May dalang sandata ang kanyang kalaban at ilang beses siyang sinuntok nito, nagkalat ang dugo sa paligid. Kahit sugatan at pagod na si Ubok, hindi niya ito ininda. Patuloy siyang lumaban, walang pagsisisi. Muling sumigaw ang babae, inuutusan si Ubok na huwag patayin ang lalaki. Tumigil naman si Ubok sapagkat kailangan niyang sundin ang ginang. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi maaaring patayin ang lalaking ito gamit ang karaniwang sandata, hindi ito ganoon kasimple. Habang pinapakalma niya ang ginang, bigla siyang hinayla ng malakas ng kanyang kalaban, gamit ang isang matibay na pagkakahawak sa kanyang balabal. Sinubukan itong makawala, ngunit walang nangyari. Sa huli, ginamit nito ang kanyang sandata ng buong lakas, sinaksak ang palad ni Ubok. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Ubok. Nagulat ang lalaki na kinaya ni Ubok ang saksak na yun. Tinitigan ni Ubok ang kanyang kalaban, malamig ang mga mata, at biglang hinawakan ng leeg nito, piniga ng matindi. Naramdaman ng lalaki ang masamang kutob. Ilang segundo lang, piniga ni Ubok ang kanyang panga at hinayla pababa, nagdulot ng matinding sakit. Tumilapon ang lalaki sa sakit habang si Ubok ay nakatayo sa ibabaw niya, mukhang parang mandaragit na handang lapain ang kanyang biktima. Sa bawat segundo,
Unti-unting nawawala ang buhay ng lalaki, ang kanyang mga kamay ay nagmistulang kalansay. Ang lahat ng ito ay dahil si Ubak ay sumisipsip ng kanyang enerhiya. Pagkatapos ng ilang minuto, tuluyang nawala ang buhay sa katawan ng lalaki. Galit na galit si Ubak habang tinitignan ang patay na katawan ng kanyang kalaban. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nagulat siya nang makita ang isang tao sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Ubak sa nakikita niya, si Yang Junghak ay naroon sa kanyang harapan. Hindi maintindihan ni Ubak ang nangyayari. Biglang nagbago ang paligid, parang natutunaw ang lahat sa kanyang paningin. Malabo ang kanyang mga mata sa paraang hindi natural. Pilit niyang pinipilit ang sarili na bumalik sa katinoan, ngunit bigla niyang naramdaman ang kamay ng isang tao na umaabot sa kanya mula sa ibaba. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Ubak. Nakahiga siya sa sahig, humihingal. Sa harapan niya ay isang putol na kamay. Hinahabol ni Ubak ang kanyang hininga habang bahagyang tumatawa. Ngayon, nauunawaan na niya kung gaano kalakas ang teknika ng ilusyon. Sinabi ng lalaki na labis siyang namangha sa ganoong kakayahan at inamin niyang ito'y isang papuri. Ngunit sa kabila ng lahat, isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Ubak, tila hindi pa tapos ang laban. Pagkaraan ng ilang sandali, hinugot ng lalaki ang kanyang punyal at tinanong kung hanggang kailan siya mananatili roon. Ang tanong, lilito lang ba ang tunay na lakas ng tiyak kapag nawalan na ng braso? Pinapanood ng ginang ang mga nangyayari, halatang hindi siya masaya. Hindi pa rin sumusuko ang lalaki. Biglang narinig ang boses ng babae, kalmado ngunit matatag ang tono, inuutusan silang tumigil. Tiningnan niya ang kanyang tauhan ng may matalim na titig para bang tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ngunit tila hindi pa tapos ang laban. Handa pa rin si Ubak na magpatuloy at hinamon ng lalaki na gamitin pa ang kanyang ilusyon. Ngumiti lamang ang lalaki sa hamong yun. Makalipas ang ilang saglit, sumugod siya kay Ubak na handa namang ipagtanggol ang sarili. Ang ginang na hindi natuwa sa nangyayari ay biglang nawala ng pasensya at sumigaw ng malakas. Inuutusan silang itigil na ito. Sa kanyang galit, bumagsak ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at nagkalat ang maliliit na piraso nito sa paligid. Napuno ng alikabok ang buong silid at isang maliwanag na puting liwanag ang nagmula sa ginang. Si Ubak ay nakaupo sa gitna ng sira-sirang silid, hinihingal ng husto. Biglang napansin ni Ubak na may nagbago. Napansin niyang bumalik ang kanyang nawalang braso. Natakot siya at hindi maunawaan kung paano ito nangyari. Tumingin siya paitaas, naghahanap ng sagot. Napagtanto niya na maaaring nasa ilalim siya ng ilusyon sa buong oras na iyon. Ang lalaki na may bigete ay tinitigan ng ginang ng may paghanga. Ang babae ay nagawang sirain ang lahat ng ilusyon gamit lamang ang kapangyarihan ng kanyang enerhiya, chi. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang labanan. Mahigpit na tinanong ng ginang ang kanyang tauhan kung totoo bang ginamit niya ang pamilya ni Ubak bilang pananakot. Nang inamin ito ng tauhan, nagalit ang ginang, tila halos patayin siya gamit lamang ang kanyang tingin. Tinanggap naman ng lalaki ang galit ng ginang ng may dignidad, ngunit kailangan niyang magbigay ng paliwanag kalaunan. Yumuko siya at sinabing gagawin niya ito. Pagkatapos, hinarap ng ginang si Ubak. Tiningnan niya ito habang tahimik na nakikinig si Ubak. Ipinaliwanag ng ginang na plano sana niyang makipag-ugnayan kay Ubak sa hinaharap, ngunit hindi niya inaasahang haantong ito sa ganitong sitwasyon. Tinitigan ng ginang si Ubak na malamig ang ekspresyon. Medyo kinakabahan siya sa nakita. Sinabi niya na hinding-hindi niya sasaktan ang pamilya ni Ubak. Binanggit niya na minsan niyang pinanood ang mga anak nito habang naglalaro. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga ito, ngunit kitang-kita ang interes sa kanyang mga mata. Hindi makapaniwala ang ginang na niloko siya ng kanyang tauhan at nasangkot ang pamilya ni Ubak. Nagkaroon ng tensyon sa silid, at ngayon ay malinaw na sa kanya na hindi ito simpleng pagkabahala. Ngayon, gusto niyang malaman ang sagot sa kanyang tanong, ano ang klaseng nilalang ang pumasok sa Rice Valley. Hindi maintindihan ni Ubak kung sino ang tinutukoy niya, kaya nagtaka siya. Samantala, ang ating bayani ay patuloy na matapang na nakikipaglaban sa mga kaaway. Isang batang lalaki ang sumugod mag-isa sa gitna ng napakaraming kalaban. Tila kinakailangan ng interbensyon ni Lord Dungan. Ngunit si Dungan, na tila wala masyadong pakialam, ay nag-isip na ito'y karaniwang problema lamang. Subalit, nagkaroon ng kaguluhan, at hindi na kontrolado ang sitwasyon. Hindi rin kumikilos ang 12 Zodiacs na dapat sana ay may kakayahang ayusin ang sitwasyong ito. 4 sa 7 pinakamahusay na grupo ang natalo na. Labis na nagulat si Dungan sa balita,
ngunit hindi ito sapat upang siya'y kumilos. Mas pinili niyang huwag mag-aksaya ng lakas. Nang tanungin ang bilang ng kalaban, nagulat si Dungan nang marinig na iisa lamang ito. Hindi niya ito pinaniwalaan at inisip na isa itong biro. Isang tao lamang ang halos sumire sa Rice Valley. Nang marinig ito, tila muling naengganyo si Dungan sa pangyayari. Paglabas niya mula sa kanyang pinagtataguan, tiningnan niya ang paligid at nakita ang halos lubusang pagkawasak ng lambak. Sa nakita niya, natigilan si Lord Dannan. Paano ito nangyari? Tanong niya sa sarili. Sa di kalayuan, may labanan siyang nasilip, napapalibutan ng kanilang mga tauhan ang kalaban, ngunit makalipas ang ilang saglit, nakahandusay na silang lahat sa lupa. Hindi makapaniwala si Dannan sa kanyang mga mata. Ang ating bida ay patuloy na sumisira ng lahat ng nasa kanyang daraanan, walang iniiwan. Sa sobrang paghanga, hindi maalis ng Lord ang kanyang tingin sa kanya. Bagamat tila kalmado ang paligid, ang totoo'y napakaraming kaaway ang nasa paligid, parang mga langgam na walang katapusan ang pagdating. Naiinis na si Kang Greyong. Napapagod na siya sa walang katapusang labanan, ngunit patuloy pa rin ang mga kaaway sa paglusob. Bigla niyang naramdaman ang kakaiba, isang malakas na kutob. Agad siyang tumingala sa langit, at makalipas ang isang saglit, may bumagsak sa lupa nang may malakas na pagsabog. Nagpuntahan ang mga tao upang makita ang kaguluhan, at nagulat sila sa kanilang nakita, dumating na mismo si Lord Dannan sa labanan. Haharapin niya ang bida sa isang brutal na labanan, isang labanang isa laban sa isa. Pinataboy muna ng makisig na lalaki ang kanyang mga sundalo. Alis, huwag kayong makialam, mariin niyang utos. Si Dannan mismo, ang itim na haring imperial, isa sa 3 tagapangalaga ng lambak ng palay, ay pumasok na sa laban. Lahat ng naroroon ay namangha. Ngayon, magsisimula na ang katapusan dahil isang halimaw ang dumating upang pigilan ang isa pang halimaw. Bagamat kilala ang ating bida bilang pambihirang maestro, hindi pa rin matutumbasan ng isang bata ang karanasan ng isang veterano. Nakatingin si Lord Dannan sa lambak na halos winasak ng nag-iisang tao. Hindi siya makapaniwala na ang kalaban ay isang binata pa lamang. Sinimulan ni Dannan ang pag-atake, ngunit madali itong naiwasan ng bida. Ang bawat suntok ng Lord ay malalakas, at kung tumama, siguradong napakasama ng magiging resulta. Gayunman, hindi ito masyadong nahirapan ng bida. Patuloy na sumasalakay ang Lord, ngunit nagawang harangin ng ating bida ang bawat suntok. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Dannan. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi niya maabot ang kalaban. Biglang nahinto ang laban nang pigilan ng ating bida ang suntok ni Dannan gamit ang kanyang mga kamay lamang, walang kahirap-hirap. Napakalakas ng impact ng suntok, nag-iwan ito ng mga bitak sa isang malaking bato. Sa ilang saglit, gumuho ang bato, naiwan ang mga piraso ng bato at puno sa lupa. Bagamat tinamaan ng lakas ng suntok, ilang metro lang ang itinulak ng ating bida. Habang papalapit ang bida, nakatingin si Dannan sa kanya, galit ngunit tila napahanga rin. Nagulat ang lalaki ng higit pa, paano nakakatiis ang batang ito sa mga paa matapos ang isa sa kanyang pinakamahusay na pag-atake. Isang segundo pagkatapos, 3 oras 24 na minuto at 41 segundo tinanong ng batang ito kung siya ba ang pinuno ng Rice Valley. Nagulat ang lalaki sa tanong, lalo't hindi alam ng bata na ang pinuno ng Rice Valley ay babae. Nakatutok ang bata sa paghahanap ng kanilang lady, ngunit bakit hindi niya alam ang katotohanan? Nagpatawa ang lalaki at nais malaman kung bakit napunta dito ang bata. Tumungo ang bata sa kalaban. Pagkatapos ng 1 segundo, kinilala ng bata ang pagkakamali at humingi ng paumanhin, ngunit hindi niya papatawarin ang pagiging matatag. Ang layunin ni Kang Rong ay makuha ang nawawalang kaibigan. Naintindihan ng lalaki ang dahilan ng pagbisita. Hindi pwedeng pumili ang lalaki, kailangan siyang parusahan. Nilinlang ng lalaki ang bata, sinabing patay na ang kaibigan. Nagalit ang bata, nagtaka ang lalaki sa lakas ng bata. Tinanong niya kung totoo bang pinatay ang kaibigan. Hindi maintindihan ng lalaki kung saan nagtago ang bata ng lakas. Biglang lumabas ang dugo ng lalaki. Hindi ito napansin ng bata. Nagtakda ng malaking butas sa dibdib ng lalaki ang bata. Nagbabanta ang bata na wasakin ng Rice Valley dahil sa pagpatay sa inosenteng ama. Lumabas ang malaking butas sa dibdib ng lalaki. Napuno ang katawan ng lalaki ng sakit at dugo. Naglakad ang bata palayo, iwan ang lalaki sa kanyang paghihirap. Tinapos ng bata ang buhay ng lalaki. Ang mga bato ay tumalbog patungo kay Kang Reyang, na hindi maintindihan ang nangyayari.
Inilabas ng batang lalaki ang kanyang mga palad at tinakpan ang kanyang mata upang hindi ma-blind na sa maliwanag na liwanag, at pagkatapos ng ilang segundo, nagkaroon ng pagsabog. Ang paligid ay naging kamanghamanghang maliwanag at ang batang lalaki ay napansin ng mga paso sa kanyang kamay, na labis siyang nagulat. Lumabas na hindi pa tapos si Lord Danan. Tumayo itong muli at nagtawa ng mayabang. Tinawag siya bilang isang poor craftsman, ngunit hindi alintana ng batang lalaki ang mga salita nito. Sa katunayan, lahat ng iyon ay mga murang taktika ni Lord Danan upang sukatin ang kanyang kakayahan, at ngayon ay planong tapusin siya gamit ang kanyang tunay na teknik. Maingat na pinagmamasdan ng batang lalaki ang kanyang kalaban na puno ng kumpiyansa. Mula rito, nagsimulang magtipon ng maraming enerhiya sa paligid ng kalaban. Napansin ng ating bayani na ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw. Hindi lamang ang mga iyon kundi pati na rin ang iba pang mga bato na lumilipad sa hangin, marami sa mga piraso ng bato na may iba't ibang laki ang lumilipad sa paligid ni Lord Danan. Tahimik na pinagmamasdan ng batang lalaki ang teknik ng kalaban. Maya-maya lang, lumingon ang batang lalaki kay Lord Danan. Mukhang nagtataka siya kung pinili ba nitong sirain ang Rice Valley gamit ang ganitong makapangyarihang teknik. Ngunit hindi pinansin ng matabang lalaki ang mga salita ng batang lalaki. Ang kalaban ay walang awang gumagamit ng isang flaming blast mula sa Stone Crusher Feast. Sa isang iglap, ang paligid ay naging mas maliwanag pa at isang malaking esfera ng liwanag ang halos damapo kay Kang Rong, ngunit ang batang lalaki ay hindi natatakot. Sa halip, naglakad siya patungo sa liwanag. Labis na nadismaya ang pangunahing tauhan dahil hindi niya natutunan ang teknik na ito upang gamitin laban sa mga ganitong uri ng kalaban. Ngunit kung hindi nila nauunawaan, magsasalita siya sa kanilang wika. Pagkatapos ng ilang segundo, isang maliit na buhol ng enerhiya ang lumitaw sa mga kamay ng batang lalaki. Hawak niya ito gamit ang kanyang lakas. Habang bawat segundo ay dumadaan, patuloy na lumalaki ang bola ng enerhiya sa kamay ng ating bayani. Muling ginamit niya ang Celestial Decay at ang teknik na Radiant Whirlwind Strike, at ang bola ay patuloy na lumalaki, ginagawa ang paligid na mas maliwanag. Sa panahong ito, isang babae ang naglalakad sa pasilyo ng kanyang estate. Malinaw agad sa kanya na hindi siya nasa tamang kalagayan. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsabi na siya ang kanyang espada at handang sumunod sa mga utos. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong ang babae. Nais niyang malaman kung totoo na mayroong disipulo ng Heavenly Destroyer sa valley. Nagulat ang lalaki at hindi naintindihan kung paano nalaman ng babae ang tungkol dito, ngunit kailangan niyang sumagot, kaya't sinabi niya ang katotohanan. Nang marinig ng lalaki ang tungkol sa disipulo ng Heavenly Destroyer, nag-isip siya. Agad nagbago ang kanyang mukha at biglang ang buong kwarto ay nanginginig. Hindi walang dahilan kung bakit nag-alala ang babae. Lahat ng tao ay nagtinginan at natakot sa nangyayari. Sa lungsod, napansin din ni Jin Hong ang kaguluhan. Isang tunay na gulo ang nagsimula. Binuksan ng babae ang pinto ng mabilis at nang makita ang nangyayari sa labas, nagulat siya. Nakita niyang may isang napakalaking puwersa na gumugupo sa lahat ng bagay sa kanyang daraanan. Ang ating bayani ay matatagpuan sa mismong epicenter ng kaganapang ito. Hindi na kayang tiisin pa ng babae ang nakakatakot na tanawin at nagmamadali siyang tumulong. Ang mga kasamahan niya ay hindi kumurap at hindi kayang pigilan siya. Ang tanging magagawa nila ay obserbahan at panuorin ang mga kaganapan. Ang maliwanag na pagsabog ay gumugupo sa lahat ng daraanan nito. Si Jin Hong ay patuloy na pinapanood ang lahat ng ito, at nagdesisyon siyang huwag makialam. Ang batang lalaki ay lumingon at tiningnan ang nangyayari, ang liwanag ay halos naabot na siya, kaya't hindi niya ito pwedeng ipagwalang bahala dahil maaari siyang masaktan. Kaya't tinakpan niya ang sarili gamit ang kanyang espada. Ang lahat ng tao ay nagulat sa nangyayari sa Rice Valley. Ang takot ay makikita sa mga mukha nila. Tila ba dahan-dahan nang natatapos ang lahat. Isa sa mga kasamahan ng nagmungkahi na ito ay isang flaming blow mula sa Stone Crusher Feast. Pinakinggan ng lahat ang kanilang mga hinuha ng may pagtataka, ngunit may isa namang lalaki na agad na nagbuntong hininga at tinanggihan ang palagay na iyon. Sa katunayan, ito ay isang sagradong teknik ng Heavenly Destroyer, ang Black Imperial Scorpion on the Rampage. Habang patuloy ang kaguluhan, ang babae ng Rice Valley ay naglakad patungo sa lugar ng kaganapan upang makita ito ng kanyang mga mata. Ang buong squad ng odds ay naghihintay ng mga utos mula sa kanilang lady, ngunit hindi tumugon ang babae sa kanila. Ang mga sundalo ay nagmungkahi na huwag nang magtangkang magtuloy pa,
ngunit hindi nakinig ang babae. Labis siyang nag-alala nang mapagtanto niyang maaaring nasaktan si Lord Danan. Mabilis siyang nagmadali patungo sa kaganapan at sinusubukang maghanap ng kahit isang tao sa makapal na alikabok. Sa isang iglap, napansin niyang may isang malaking hukay na nagbukas dahil sa isang malupit na puwersa. Ang hukay na ito ay umaabot ng maraming kilometro ang haba, at sa loob nito may isang mas malalim na hukay. Tahimik na tinitingnan ng babae ang nakakatakot na tanawin, at namilog ang kanyang mga mata sa nakita. Samantala, ang ating bayani ay yumuko sa ibabaw ng kanyang kalaban, si Lord, na halos mawala ng lakas sa ilalim ng mga bato. Tila wala na siyang kakayahang gumalaw. Ang batang lalaki ay tiningnan ng kanyang kalaban nang walang pakialam. Tulad ng inaasahan, isang babae ang lumitaw sa likod niya. Nang tumingin siya pabalik, nakita niya ang isang silweta ng babae na tila ang misis ng Rice Valley. Natuwa ang batang lalaki dahil sa wakas ay natagpuan niya ito. Sa parehong sandali, ang ibang mga kalaban ay mabilis na dumating patungo sa kanya. Walang sino man sa mga naroroon ang makapaniwala na ang Lord ay natalo ng ganoon kabilis. Sinabihan ng babae ang mga kalaban na umalis at sila na ang haharap sa bata. Nagulat ang batang lalaki at tinitigan sila, ngunit bigla niyang narinig ang babae na nagsabing huwag atakihin ang batang lalaki at magtungo na. Hindi nila ito naintindihan sa unang pagkakataon, kaya't inulit ito ng babae. Nang sumunod ang lahat ng mga kasamahan niya, lumapit siya sa batang lalaki. Tinitigan siya ng babae nang may takot sa mga mata. Sa wakas, natagpuan din ng batang lalaki ang pinakamataas na tao sa valley. Ngunit ang tanging tanong na kinakalito sa babae ay kung buhay pa ba ang lalaking nakipaglaban sa kanya. Hindi sumagot ang batang lalaki at nanatiling tahimik. Seryosong sinabi ng babae na kung patay na ang lalaki, siya mismo ang tatapos sa kanya. Sa wakas, natagpuan ng ating bayani ang pinakaimportanteng tao. Ang babae ay nagsimulang sumigaw at tinanong ulit kung buhay pa ang lalaki. Patuloy na tahimik ang batang lalaki at tila ang babae ay halos magputok sa nerbiyos. Sinabi ng batang lalaki na walang makakaligtas mula sa direktang tama ng Sacred Heavenly Destruction Technique. Nang marinig ng babae ito, ang buhay niya ay tila nagbago ng buo. Ang lahat ng naroroon ay iniisip na patay na si Lord. Ang babae ay napuno ng galit sa balitang yun at hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ng lalaki. Hindi siya nais maging kalaban ng lalaki, ngunit ngayon, napilitan na siyang labanan. Ngunit, bigla ang galit ng babae ay naging pagtataka. Nakita niyang lumalapit si Lord mula sa likod ng ating bayani. Agad na kumalma ang kaluluwa ng babae at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lahat ng tao sa paligid ay labis na natuwa at lahat ng ito ay salamat sa ating bayani. Sa sandaling ito, iniabot ni Lord ang kanyang mga kamay patungo sa batang lalaki, ngunit agad siyang nagsisi dahil ang ating bayani ay nagdesisyong atakihin siya bilang ganti. Ang sakit na naramdaman ni Lord ay halos hindi niya matiis, kaya't wala siyang nasabi. Isang segundo pagkatapos, lumuwal si Lord ng isang malaking piraso ng dugo. Sandali lamang, bumagsak muli si Lord, walang lakas, at nakahiga na lang sa lupa habang ang iba ay nanunood. Ngunit kung hindi tinanggal ng batang lalaki ang kanyang ki sa huling sandali, patay na sana ang lalaki ngayon, at ang mga tao na mas mahina kaysa sa kanya ay siguradong namatay ng 10 beses na. Agad na nagmadali ang lahat na tulungan si Lord at labis silang nag-alala sa kanyang kalagayan. Isa sa mga lalaki ay ipinatong ang kanyang mga daliri sa palso ni Lord upang maramdaman ito. Pagkalipas ng 1 segundo, iniulat niyang kahit mahina, mayroon pa ring palso. Kailangan siyang dalhin agad sa doktor, kung maaari. Sinubukan ng lalaki na tumayo, ngunit napansin niyang hindi niya magawa. Para bang nag-fail ang buong katawan niya. Lumalabas na hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Hindi lang si Lord ang hindi makakaalis, kundi pati na ang iba, walang makakaalis dito. Gaano man nila pagsikapan, hindi sila makakagalaw. Ipinagbawal ng batang lalaki ang kanilang pag-alis. Ang ating bayani at ang babae ay nagkatinginan. Lahat sila ngayon ay nakaramdam ng matinding sakit. Sinubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit walang nagtagumpay, napakasakit. Ang babae ay patuloy na nakatayo at nakatingin sa binata, hindi maunawaan kung saan nagmumula ang lakas nito. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ng ating bayani na dalhin sa kanya si Wak, na kinuha ng kanyang mga tao. Gusto ng binata na personal na tiyakin kung buhay pa ito. Sa gulat, napagtanto ng babae ng lambak ng palayan na maling akala ng binata na patay na si Ubak. Matapang ang tingin ng binatang itim ang buhok,
ngunit nagalit agad nang marinig ang sagot. Biglang nabiyak ang lupa sa ilalim ng babae na nag-iwan sa kanya sa isang hiwalay na piraso ng lupa. Hindi siya matutulungan ni Newman, wala nang tiwala ang binata sa kanilang mga salita. Kaya't iniutos niya na dalhin ng kaibigan niya at kapag nakita niya ito ng personal, saka lamang siya magpapasya. Nagalit ang babae at nainis, ngunit alam niyang dapat niya itong pigilan, kundi mawawasak ang lahat. Sa tensyong ito, biglang narinig ng binata ang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya si Ubak, buhay at maayos. Nagulat at nagalit si Ubak sa mga nasangkut na kinaladkad ang inosenteng bata sa kaguluhang ito. Nakangiti ng bahagya, sinabi ng binata na naghihintay sa kanya ang pamilya niya. Sinabi niya na labis na nag-aalala ang kanyang asawa at mga anak para sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, si Kang Rong ay ngumiti ng taos-puso at banayad. Dumating na ang oras para sila ay umuwi. Tinitigan siya ni Ubok nang hindi inaalis ang tingin. Ang babae rin ay tahimik na inoobserbahan ang sitwasyon. Hindi inaasahan na pagtanto niya ang lahat ng nangyari. Sa wakas, pinayagan ng ating bayani ang mga tao na gumalaw. Isa sa mga tauhan ang humawak sa kanyang leeg habang sinusubukan niyang gawing normal ang paghinga. Ang Panginoon ay nanatiling nakahandusay ng hindi gumagalaw, nakaharap sa lupa. Natapos ang lahat sa ganitong kalagayan. Samantala, pinatulog ng ina ang mga anak. Bigla na lamang ang pinakamatandang anak ay nagsimulang tawagin ang kanyang ina ng malakas. Sumisigaw ito at hinihiling na lumabas siya. Bumalik na ang kanilang ama. Agad na lumabas ang buong pamilya at tumakbo papunta sa kanilang ama. Ang mga bata ay yamakap sa leeg ni Ubak habang ang kanyang asawa ay nakatayo sa tabi niya. Pinanood niya ang masayang muling pagkikita ng mga bata at ng kanilang pinakamamahal na ama at nagdulot ito ng luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Pinanood din ang kanilang muling pagsasama ng pangunahing tauhan. Sa oras na ito, naramdaman ni Bo ang isang nakatitig sa kanya at itinaas ang kanyang ulo. Ngunit wala siyang nakita sa tulay. Ang lalaki ay tumingin sa isang bahagi ng tulay. Pagkatapos, naalala niya ang mga salita ng isa sa kanyang mga tauhan tungkol sa disipulo ng Heavenly Destroyer, yun ang pangalan ng halimaw na halos ganap na nagwasak sa Rice Valley upang iligtas ito. Tahimik niyang pinag-isipan ang bagay na ito. Napag-isip niya na ang bata ay may mataas na antas, ngunit hindi niya akalaing isa itong disipulo ng pinakamataas na pinuno. Dumating ang gabi. Ang ating bayani ay mahinahong bumalik sa tavern. May mga bulong-bulungan na ang isang babae ay aalis kung saan. Pinakalma siya ng matanda, sinasabing papalubog na ang araw, ngunit mas maganda ito sa ganitong paraan. Pagkalipas ng ilang sandali, dalawang babae ang lumabas mula sa gusali. Si Yuran ay tila may pupuntahan. Napatingin siya ng malaki ang mga mata nang makita ang batang lalaki. Siya naman ay tumingin sa kanya pabalik, at ang matanda ay pinanood ang lahat ng ito. Agad namang humingi ng paumanhin si Kang Rayong dahil sa kanyang kaunting pagkaantala. Hindi siya komportable sa harap ng mga babae. Samantala, sa Rice Valley, ang mga tao ay ginagamot ang kanilang mga sugat. Halos lahat ng kanilang mga mandirigma ay malubha ang sugat. Sa ngayon, ang lahat ay binibigyan ng medikal na tulong, ang iba ay binabalutan ng benda, at ang iba naman ay binibigyan ng acupuncture. Madilim na ang gabi sa labas. Isang bahay lamang ang may ilaw. Ang babae ay sumilip sa bintana habang ang kanyang tauhan ay nakaupo sa mesa. Napaka-strikto ng babae kay Kapitan Yang Janghak. Kung hindi siya makapagbibigay ng malinaw na sagot tungkol sa nangyari ngayon, siya ay paparusahan na nangangahulugang kailangan niyang isuko ang kanyang ulo. Itinaas ng lalaking may bigite ang kanyang kalmadong tingin sa babae at nanatiling tahimik. Naiintindihan ba niya na gagawin ng disipulo ng Archival Destroyer ang lahat? Oo, sagot ng lalaki. Sa narinig na ito, mas lalo pang nagulat ang babae. Lumabas na alam niya mula pa sa simula na mangyayari ang lahat ng ito. At nang makumpirma niya ang sagot, halos sumiklab siya sa galit. Marami sa kanilang mga tao ang nasugatan at ang Rice Valley ay halos mabura sa mapa. Wala sanang pipigil sa kanya kung hindi siya kusang tumigil. At lahat ng mga kalunos-lunos na pangyayaring ito ay dulot ng sarili nilang mandirigma. Oo, ganap niyang naunawaan ang lahat ng nangyari at sumang-ayon pa siya rito. Naiinis ang babae sa kanyang pagiging walang pakialam, ngunit hindi ganoon kasimple ang lahat. Ginawa niya ang lahat ng ito sa lihim na utos ng dating pinuno ng Lambak. Laking gulat ng babae nang malaman niyang tungkol ito sa kanyang ina. Sumiklab sa kanyang alaala ang nasusunog na mga bahay.
Naalala niya ang araw na yun, isang napakasaklap na araw kung saan maraming tao ang namatay. Iniligtas ng kanyang ina ang lalaking ito noon, at siya ang naging kanang kamay nito. May komunikasyon pa rin ba sila? Galit na galit ang babae. Umupo siya sa mesa sa harap ng lalaki. Kailangang malaman niya ang buong kwento. Lumalabas na lubos na nag-aalala ang dating pinuno tungkol sa kasalukuyang kalagayan. Bagamat lumaki ang saklaw at katanyagan ng lambak, hindi ito nagtataglay ng tamang nilalaman. Kapag iniisip ng mga tao ang Rice Valley, ang naaalala nila ay ang mga tagumpay na nakamit ng kanyang ina. Dahil dito, kinakailangan ang pagsala. Galit ang babae sa kanyang ina, hindi ba niya naisip na maaari nitong sirain ang lambak? Ngunit hindi rin ganoon ka-simple. Sinubukan lamang ng ina na tiyakin na hindi tuluyang masisira ang lambak. Nang marinig ito, gulat na gulat ang babae. Kapag nasusunog ang kagubatan, ang mga punla ay namamatay, ngunit ang mga malalalim na ugat ng puno ay nananatili upang mabuhay ng maraming taon. Sa panahon ng pamumuno ng kanyang ina, ang lambak ay kalahati lamang ng laki ngayon, ngunit mas makapangyarihan. Hindi nais ng kanyang ina na sirain ang lambak, nais niyang muling pasiklabin ang galit nito. Pamipikit lamang ang babae, labis na hindi nasisiyahan. Kung may mangyari, ano ang magiging resulta? Kahit ilan pa ang patahimikin, ang mga bulong-bulungan ay magpapalaganap pa rin ng alingaw-ngaw. Magkakaroon ng mga panloob na alitan, at maraming di kailangang bagay ang aalis mula sa lambak. Ang kapalaran ng lambak ay nakasalalay kung paano haharapin ng pinuno ang sitwasyon. Tahimik ang babae, ngunit pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya. Parang maaari pang batiin ng kanyang ina kahit na libu-libong kilometro ang layo, kayang kontrolin ng kanyang ina ang kapalaran ng lambak gamit ang isang salita lamang. Tahimik din ang lalaki. Ang galit at pagkadismaya ng babae ay malinaw na nararamdaman. Tinanong niya ang kanyang tauhan kung ano ang impresyon nito sa disipulo ng Sky Destroyer sa laban. Sa kabila ng kanyang mga sinasabi ng pagkadismaya, masaya siyang napabuti ang mga teknik ng lumang guro, sabi ng lalaki. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung ang tunay na Heavenly Destroyer ay sumalakay dito, walang kaluluwang matitira sa Rice Valley. Gulat pa rin ang babae. Hindi maaaring maging isang pinakamataas na pinuno ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng mga sagradong teknik. Ang opinyon niya kay Kang Ryan ay hindi nagbago. Nakagulat na nalampasan siya ng lalaki sa laban, ngunit naipakita lamang nito ang kanyang hangganan. Parang hindi lubos na nauunawaan ng babae ang ibig sabihin ng lalaki. Ipinaalala nito na walang namatay pagkatapos ng mga pangyayari ngayon. Lahat ay nanatiling buhay. Sa awa ba? Hindi niya ginamit ang mga nakakamatay na teknik kahit nalaban sa mga nais pumatay sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, balang araw ay haharapin niya ang kanyang kapalaran, dagdag pa ng lalaki. Nakikinig ng mabuti ang babae, ngunit muling sumiklab ang kanyang galit. Ipinaliwanag agad ng lalaki na ito ay opinyon lamang niya. Ngunit ang tanging makakaalam ng totoo ay si Wak. Pagkarinig nito, biglang naging tensyonado ang babae, ngunit hindi pa rin siya sumasang-ayon. Hindi niya pahihintulutan na muling talunin ng isang tauhan ng lalaki o sisihin ang pamilya dahil dito. Kung hindi niya makumbinsi ang lalaki, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Siyempre, sumunod ang tauhan. Ang titig ng babae ay matalim at puno ng galit. Samantala, lumabas si WBOK upang magpahangin. Tumingala siya sa langit at pinagmasdan ang buwan. Tahimik siyang nag-isip, malalim ang iniisip tungkol sa kung anong bagay. Sa mga oras na ito, ang ating bayani ay nakahiga na sa kanyang kama sa kanyang kwarto. Mahimbing ang tulog ng batang may itim na buhok, ngunit nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang ginang ng Rice Valley. Buong kumpiyansa niyang sinabi na buhay pa ang kaaway ng kanyang guro. Napakatindi ng panaginip kaya nagsimulang kumunat ang noo ng ating bayani habang natutulog. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising si Kang Rong. Ngayon, abala ang ating bayani sa paglilinis sa paligid ng tavern. Makalipas ang ilang oras, nagbukas ang tavern at dumagsa ang mga parokyana. Ganito lumipas ang araw. Pagsapit ng gabi, naghahanda silang isara ang tavern. Kinaumagahan, inuulit nila ang parehong gawain, naghahanda para sa pagbubukas at naglilinis. Ngunit sa araw na yon, nagkaroon ng malaking dagsa ng mga parokyana. Pagsapit ng gabi, muling isinara ang tavern. Kinabukasan, nagpaalam ang matandang babae upang makipagkita sa isang kaibigan, kaya naiwan si Yuran upang magbantay. Gayunpaman, pinilit siya ng dalaga na manatili.
Sa kasamaang palad, walang dumating na parokyana ng araw na yun. Pagsapit ng gabi, isinara nila muli ang tavern. Matamis na nagyan ng babae at inunat ang kanyang mga braso. Napakapuyat niya. Biglang may napansin siya. Nakatitig ang babae sa isa sa mga pinto at tila nag-aalala. Napag-alaman niyang 4 na araw nang natutulog ang isang empleyado. Mukhang sobrang pagod ito. Nagreklamo ang babae na napakabigat ng trabaho sa tavern para sa kanilang dalawa lamang. Pinakaikinatatakot niya ang laki ng makakain ng lalaki kapag nagising ito. Nag-iwan si Yuran ng ilang basket ng dumplings sa kusina para sa lalaki. Kinain nito ang lahat habang bumababa sa hagdan ng parang nananaginip. Biglang damilat ang batang may itim na buhok. Paglinggi niya sa paligid, nakita niya ang isang kwago sa kanyang kwarto. Maingat na pinanood siya ng kwago. Tinitigan ng binata ang kanyang panauhin nang may pagtataka at antok. Isang saglit lang, wala na siya sa kwarto. Mabilis na naglakad ang batang lalaki, si Kang Ri-young, patungo sa makapal na ulap ng walang takot. Sa harapan niya, lumitaw ang isang maliit na gusali. May isang figura sa tore nito, mukhang isang babae dahil sa payat na silweta nito. Maya-maya pa, inalis nito ang kanyang sombrero. Ang mukha ng babae ay nasa anino pa rin, ngunit siya ang ginang ng Rice Valley. Tinitigan siya ng batang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, sumakay sila sa bangka. Nagmasid si Yubak sa paligid. Ang gawang ito ay malinaw na mula sa alagad ng Supreme Destroyer. Halos mawasak nito ang buong lambak sa pagsisikap na iligtas si Wak. Mukhang napakahina ng lambak kung halos nawasak ito ng iisang tao lamang. Hindi patas na ilantad siya sa ganitong mundo, sabi ng lalaki. Isa siyang hindi pangkaraniwang tao. Galit ang lalaki dahil hindi niya hahayaang mangyari yun kung siya'y naninirahan doon. Naiinis ang lalaki sa mayabang na ekspresyon ni Ubak. Hindi biro ang ginagawa niya, bulong niya. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay disipulo ng Supreme Destroyer? Inalok nila siya ng isang bagay, ngunit kung tatanggihan niya, hindi na nila siya pakikialaman muli. Pinag-isipan ng mabuti ng lalaki ang alok. Wala siyang balak tanggapin ito, ngunit makikinig muna siya bago magdesisyon. Sa parehong oras, nakatagpo ng ating bayani ang isang babaeng hindi niya kilala. Tila iniinspeksyon siya ng babae gamit ang kanyang mga mata. Tinanong siya nito kung siya nga ba ang kliyenteng naghahanap ng patay. Maya-maya pa, may isang dalagang pumasok sa kwarto. Nauunawaan ng dalaga na nais ni Kriang na tiyakin kung talagang patay na ang mga hinahanap. Kung nagsisinungaling siya tungkol sa pagiging disipulo ng Heavenly Destroyer, puputulan nila ang kanilang kasunduan. Pinagmulta ang binata nang hindi man lang siya naabisuhan tungkol dito, ngunit totoo ngang siya ay disipulo ng kanyang guro. Agad na naging interesado si Kian matapos itong marinig. Ayon sa mga residente, ang Rice Valley ay ibinigay bilang gantimpala para sa ganitong gawain. Espesyalidad nila ang paghahanap ng mga tao, ngunit napakamahal ng bayad para rito. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng mga tao. Depende lahat sa kung gaano katagal at gaano kalaki ang gastos na kakailanganin para rito. Ang babae, na nagpakilalang si Kian, ay magiging responsable mula sa araw na yun para sa kaso ng binata. Bagamat sangkot ang kanilang grupo sa pagpatay at pagdukot noon, tinatawag na ngayon itong trading ng impormasyon. Galit na galit si Kang Reyang kaya't sumigaw siya ng malakas. Hindi umatras si Kian at ipinaliwanag na hindi naman eksklusibo ang kanilang kumpanya sa paghahanap ng tao. Dagdag pa niya, huwag magalit kay Ubok dahil isa lang itong simpleng hindi pagkakaintindihan. Kung ayaw ng binata, hindi niya kailangang pilitin. Ngunit bago pa man matapos ang usapan, sinabi ng babae na nahanap na nila ang hinahanap niya. Sa narinig, tila tumigil ang mundo para sa binata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Biglang tumigil si Kian sa pagsasalita dahil sa mabigat na titig ng binata. Ang paligid ay tila naging nakakatakot. Napuno ng takot si Kian. Paglingon niya, nakita niya ang galit na binata. Sa isang tingin lamang, tila nagyelo ang kanyang dugo. Kinailangan ng matanda na malaman kung sino ang kanilang natagpuan. Napamura si Kirian nang makita niya ang kaseryosohan sa mukha ng binata. Sa mga oras na ito, abala ang binata sa paglilinis ng paligid ng tavern. Malalim ang iniisip ni Kang Rong. Hindi sila sigurado kung ang taong nahanap nila ay ang hinahanap niya, ngunit nakuha na nila ang lokasyon nito. Hindi lubos na maunawaan ng binata ang sinasabi ng babae. Kailangan pa nila ng mas maraming impormasyon upang malaman ang mga detalye. Hindi na nakikinig pa si Kang Reyang dahil ang tingin niya ay puro pera lamang ang habol nila.
Tumanggi siyang magbigay ng kahit isang kasing pa. Tiningnan siya ng babae nang may pagkadismaya. Sinabi nito na kung gusto niyang makakuha ng impormasyon, kailangan niyang bayaran ang halaga nito. Nangako si Kian na magbibigay sila ng mas maraming detalye, ngunit nagbanta rin ito tungkol sa pinsalang nagawa ng binata sa Rice Valley. Ayon kay Kian, dapat siyang magbayad ng danyos dahil sa pagkasira ng kanilang kagubatan at mga bukirin. Tinanong pa nito kung maaari bang ipadala ang bayarin sa tavern. Bagamat halatang manipulasyon, pumayag si Kang Rayang na magbayad ng dagdag. Naasar ang binata sa panlilinlang ni Kian. Napakaaga nang gumising ang matanda at natuwa siya nang makita ang binata. Matagal na raw mula nang makita niyang nagwawalis ito sa bakuran. Ngunit sa tingin ni Kang Rayang, parang kahapon lamang yun. Ang matandang babae ay tahimik lamang na tinitigan ng binata. Sinabi ni Yuran sa matanda na huwag nang pagtuunan ng pansin ang binata dahil wala rin naman siyang natatandaan. Mukhang hindi nga alam ng binata kung ilang araw siyang natulog. Nais ba ni Yuran na baliwalain na lamang ito? Maya-maya, sinubukan ni Kang Rayong na awkward na simulan ng kanilang usapan. Hinala ng matanda na hihingi na naman ng paunang bayad ang binata. Ngumiti na lamang ito ng alanganin. Samantala, nakatanaw ang ginang ng Rice Valley sa bintana. Mukha siyang malalim ang iniisip habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na nag-uusap sa labas. Pinanood niya ng mabuti ang isa sa kanila. Hindi maalis ng babae ang imahe ng ating bayani sa kanyang isipan. Tumayo siyang tahimik at nag-isip ng malalim. Samantala, masaya namang naglalaro ang mga anak ni Yubak sa ilog habang ang kanilang mga magulang ay nasa bahay. Tahimik na tinitigan ng babae ang kanyang asawa at tumitig naman ito pabalik. Biglang narinig nila ang sigawan ng kanilang mga anak. Masaya at sabay-sabay nilang tinatawag si Kang Rayong. Dinalhan ng pangunahing tauhan ang mga bata ng dumplings. Masayang nagtakbuhan ng mga bata papunta sa kanilang ama para magbigay ng dumplings na maaari rin niyang kainin. Pinaalalahanan naman ng ama ang mga anak na magbahagi rin sa kanilang ina. Samantala, nilapitan ni Wak ang binata at tinanong kung abala ito. Mukhang may nais siyang pag-usapan. Hindi agad naintindihan ni Perch ang nais ipahiwatig ni Wak, kaya't naglakad sila palayo upang mag-usap ng mas maayos. Tinanong ng lalaki kung totoo bang disipulo siya ng Supreme Destroyer. Tahimik na tiningnan siya ng binata, hindi nauunawaan kung ano ang pinapanto ng kausap. Ilang saglit ang lumipas at kalmado niyang inamin na totoo ito. Napansin ng lalaki na hindi pa nila kailanman napag-usapan ang mga seryosong bagay. Inamin niyang maging sa kanyang mga anak ay nabanggit na niya ito dahil hindi naman ito isang lihim para sa kanya. Nagulat ang lalaki ngunit napatawa na lamang sa pagiging inosente ng binata. Nagtaka ang binata kung ano talaga ang nais pag-usapan ng lalaki. Pinigilan itong tumawa at ipinaliwanag na malayo ang kanyang pupuntahan at maaaring matagalan bago siya makabalik. Kaya't hiningi niya ang pakiusap na paminsan-minsan ay bisitahin ang kanyang mga anak. Nangako ang matandang lalaki na babantayan niya ang mga bata at sinabing sana'y maging ligtas ang paglalakbay ng lalaki. Nagpasalamat ang lalaki na nakilala niya ang binata. Tumalikod siya at naglakad palayo habang ang binata ay tahimik na nagmasid. May mga sandali sa buhay na kailangang pumili upang makapagpatuloy, ngunit paano kung alinmang desisyon ay magdudulot ng kapahamakan? Sa ganitong mga sandali, minsan ay kailangang umatras muna. Dumating ang malalim na gabi. Ang buong pamilya ay natutulog na, ngunit gising pa ang lalaki. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at lumabas sa bakuran, kung saan may isang lalaking naghihintay na para sa kanya. Nakahanda na ang kanyang mga gamit at agad silang umalis nang hindi na nag-aksaya ng oras. Bago tuluyang umalis, isang huling sulyap ang ibinigay ng lalaki sa kanyang tahanan. Pagsapit ng araw, may narinig na malakas na sigaw mula sa kagubatan. Humingi ng pahintulot ang isang lalaki na magtanong sa isang babae. Maingat na tinitigan ng lalaki ang babae, naghihintay ng sagot. Sa ilang saglit, pumayag ang babae na magtanong ito. Sinabi ng binata na narito siya dahil narinig niyang may mandirigmang naninirahan sa lugar na ito na nagligtas sa kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa kwento, ang mandirigma ay may taglay na maalamat na sining pandigma at kilala sa pagiging makisig at kahanga-hanga. Tinanong niya si Yuran kung kilala niya ang pangalan ng mandirigma. Sinagot ng lalaki na ang pangalan nito ay Yutei, ngunit hindi pa narinig ng babae ang pangalang yon. Sa tavern, may malakas na tumawag sa pangalan ng pangunahing tauhan. Nagulat ang matanda at tiningnan ng babae, hindi maunawaan kung bakit siya sumisigaw ng ganoon. Maingat na tumingin-tingin ang babae, hinahanap ang binata, ngunit siya'y abala sa kanyang gawain.
Napabuntong hininga ang babae na pagtantong kailangan niyang maglakbay mag-isa. Bagamat hindi niya alam kung saan siya pupunta, naniniwala siyang malalaman niya ito sa takdang panahon. Mabilis siyang umalis ng tavern habang nakikipagtalo sa kung sino man ang kausap niya. Tahimik na pinanood siya ng matanda, tila nababalisa. Sa parehong oras, sinubukang habulin ng isang lalaki ang ginang, ngunit abala na ito. Sinabihan siyang magmadali, humiling ang lalaki ng tulong upang hanapin ang nayo ng Yellow Dragon. Tiningnan siya ng babae nang walang pakialam. Makalipas ang ilang minuto, ipinaliwanag niya sa estranghero kung paano makarating sa nasabing lugar. Kung may alinlangan, maaari siyang humingi ng tulong mula sa ibang tao. Taos-pusong nagpasalamat ang lalaki sa babae para sa kanyang tulong. Habang papalayo ang babae, napansin niya ang kabutihan ng puso nito kahit na medyo kulang sa paggalang. Samantala, sa ibang lugar, 4 na tao ang nakaupo sa isang mesa, tila isang magkasintahan at ang kanilang mga magulang. Humihiling ang binata sa kanyang ama ng pahintulot para sa kanilang kasal. Gayunpaman, mariing tumutol ang ama, samantalang nais ng ina na basbasan ang kasal dahil nakikita niyang tunay na nagmamahalan ang dalawa. Hindi maunawaan ng binata kung bakit ayaw pumayag ng ama. Sumigaw ito at sinabing hindi niya gusto ang babae. Sa narinig, biglang napaiyak ang dalaga. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae, naghahanap ng tirahan ni Master Kim Monggon. Tinanong niya kung tama ba ang kanyang napuntahan. Nabigla ang lalaki sa kawalang galang ng estrangherang ito. Masaya ang babae nang malaman niyang nasa tamang lugar siya. Dumating siya roon dala ang isang mensahe mula sa espiritu ng isang babaeng nagngangalang Yang Solha, na di umano'y kanyang ina. Ayon sa sinabi ng espiritu, ang lalaking naroroon ang tunay na ama ng babae. Nagulantang ang lahat sa balitang ito. Hindi sila makapaniwala dahil ang magkasintahan ay nagpaplanong magpakasal. Hindi naniniwala ang ina sa sinabi ng estranghero. Kalma namang ipinaliwanag ni Yuran na naroon lamang siya upang ihatid ang mensahe. Gayunpaman, walang nais maniwala sa kanya. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ng lalaki at nagsisigaw ito. Unti-unting naniwala ang dalaga sa mga estranghero. Naalala niyang palaging sinasabi ng kanyang ina na ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente. Ilang saglit lang, inamin ng lalaki na siya nga ang tunay na ama ng dalaga. Napaiyak siya at sinabing mahal niya ang ina nito. Hindi makayanan ng dalaga ang narinig at mabilis itong tumakbo palayo. Doon na naging malinaw kung bakit tutol ang ama sa kasal nila. Magkapatid pala ang dalawa, ngunit biglang nagsalita ang dalaga gamit ang boses ng espiritu. Sinabi ng espiritu na si Master Kim ang asawa ng kanyang ina, ngunit hindi ito ang tunay na ama ng lalaki. Ipinahayag ng espiritu na walang koneksyon sa dugo ang dalawa at maaari silang magpakasal. Idinagdag ng espiritu na kung hindi totoo ang sinabi, babanggitin niya ang pangalan ng tunay na ama ng lalaki. Sa huli, naniwala ang lahat. Natapos ni Yuran ang kanyang misyon at napansin niyang wala na ang espiritu. Habang papaalis, narinig niya ang pag-aaway ng pamilya. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa pagkakagulo ng dating tahimik na pamilya. Ngunit, sa kabilang banda, maaari nang magpakasal ang magkasintahan. Bagamat may tensyon ngayon, naniniwala siyang lilipas din ito. Biglang narinig muli ni Yuran ang isang boses sa kagubatan. Laminggi siya at nakita ang lalaking nakausap niya kaninang umaga. Tahimik silang nagtitigan. Bagamat hindi siya nakilala ng lalaki, tila nakita niya ang pagkakahawig ni Yuran sa babaeng nakausap niya noong umaga. Muli, humingi ng tulong ang lalaki upang mahanap ang nayo ng Yellow Dragon. Inulit ni Yuran ang paliwanag kung paano makarating sa tamang lugar. Muli, nagpasalamat ang lalaki at sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang babae. Nagmamadaling umuwi si Yuran, ngunit bigla siyang huminto. Sa ilang saglit, tumalikod siya at bumalik sa lugar kung saan naroon ang lalaki. Mukhang nais niyang makita muli ang mandirigma.